So next natin na procedure, ilalapat natin dito sa ating cutting mat yung ating vinyl sticker. At kung mapapansin nyo, no, etong cutting mat ko ay third party na to or hindi na to yung original, no. So okay lang yan, kahit medyo makapal etong cutting mat na to, gumagana pa rin siya. Syempre mas mura to, okay lang din naman. Napapansin ko na wala namang nangyayaring hindi maganda dun sa aking Cameo so far. Isang taon na siya sa akin, goods na goods. Pero kung syempre kung may budget kayo, yung original pa rin yung bilhin nyo, syempre nothing beats original, no. So cutting mat, lapat na natin dito. So sa paglapat ng cutting mat, no, syempre kailangan nandito yung starting point, yung may kulay itim. Tapos dito, kagaya na itinuro ko sa inyo nung umpisa, kailangan lahat ng kulay itim ay mapatungan ninyo. So ganito yung gagawin natin. Ganyan. Ginagawa ko yung kamay ko nasa ilalim para hindi siya dumikit agad lahat-lahat. Inuuna ko dito sa may pinaka start sa 0. Tapos dito, ganyan. Kung nakita ko na pantay na, ginaganyan ko. So ginagamitan ko siya netong squingy. Squingy ata yung ano neto. Ewan ko anong pagkaka-pronounce nun. Basta yung pangkayod, no. Ayan, kakayurin ko siyang ganyan. Yung mga materials ko, no, nasa description lahat yan. Syempre nakalapat na. Ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko pa rin bawat corner ng tape para talaga secured na hindi gumagalaw, no. Kung hindi na nga pala madikit yung inyong mga cutting mat, gamitan nyo lang ng tool ko. Ilalagay ko sa description yung link nun. Tapos meron din akong tutorial kung paano yun ginagamit. Lalabahan nyo muna yung inyong mga cutting mat gamit yung Joy or kahit anong mga dishwashing liquid para matanggal yung mga previous na adhesive. So ayan, so far nailapat na natin. Kung nakikita nyo, no, natakpan ko lahat ng kulay itim dun sa kanyang mat. Ayan, no, goods to go na to. Pwede na natin tong i-cut. So lahat ng materials na gamit ko, ilalagay ko na lang sa description kung gusto nyo mag-avail, no. At sinasabi ko sa inyo, talagang mga legit yung mga pinagbibilihan ko at hindi kayo gugulangan, hindi kayo uutuin. Ayan, no, cut na natin to. Syempre dito sa ating Cameo machine, meron akong ginagamit dito na ganito, yung patungan niya, ganyan. So napakamura lang nito, around 100 plus lang to. At sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpapabudol sa isang nagbebenta na sobrang mahal. Inuuto lang kayo nun. Ito, no, ganyan, lapat nyo dito, dapat meron din sa likod. Ayan. So goods to go, i-mount na natin to. Syempre bubuksan na natin. Ang gamit ko pala ay CB09 na blade dahil ito napakamura lang. Tapos lapat na natin, make sure na meron kayong magandang ilaw dito bukod sa inyong mga ilaw sa inyong mga bubong, no. So lapat natin, kailangan dito hindi kayo lalagpas dyan sa guhit na yan. Kailangan nakaganyan lang. So ganito, pati dun sa dulo, ayan, no, ganyan. Ganyan kung nakikita nyo, no. So ilawan lang natin, ayan, para makita nyo. Ganyan, saktong sakto. Tapos sa dulo din. So click nyo na to. Ayan, medyo i-guide nyo lang siya ng konti. Ayan, pero hindi nyo itutulak, ha, tamang guide lang. Ayan, no. So tignan nyo, ganyan, dapat pantay yung ditong part, tsaka pantay yung ditong part, no. Hindi siya mataas dun sa kabila, hindi mataas dun sa kabila. So goods na goods. Tapos makikita nyo, no, hindi lumalagpas yung cutting mat natin dun sa ribbon na yan, yung kulay puti na yan. All goods. So ganyan, ready to cut na. At etong guide, etong mga spring na to, dito lang to sa gitna. Tapos eto dito sa may bandang dulo ng inyong tawag na to, ng vinyl sticker, no. So eto pwede nyo, yan, hanggang dyan lang. Kailangan ganyan lang. Okay, nandiyan yan sa pinakadulo. Huwag nyong masyadong pagdidikitin yan. Ganyan lang talaga. So ikakat na natin. So ayun na nga, no, naka-ready na yung ating vinyl sticker dito. I-set up na natin siya kung paano i-cut. Pero na-i-mount na natin siya dito, no. Click nyo lang yung send. Eto. Tapos make sure na i-zoom nyo to dito. Titignan nyo kung ano yung kulay nung inyong mga cutting marks. So ako, ang ginawa kong cutting marks ay kulay sky blue. Kung anong kulay man yan, dark blue or kung ano man yan, ganyan. Tapos etong mga to, hindi ko siya chinek dahil hindi ko siya ika-cut. Click nyo yung send, tapos dito sa line, ito yung ginagamit ko. Dahil nga CB09 yung aking blade, dito ang ginagawa ko, cut. Hindi siya naka-auto kasi nga CB09, manual blade 1mm. Tapos make sure kung ano yung kulay na ika-cut nyo dito, ganun din dapat yung kulay dito sa baba na to. At dapat parehas ng settings ng ganyan.
So kung ang gamit nyo naman ay auto blade, ito ay pwedeng naka auto cut or pipindutin nyo rin tong cut, tapos etong blade ay click nyong auto blade. Dahil hindi auto blade nga yung sa akin, manual blade yung gagamitin ko. So ang settings ko sa CB09 passes, nilalagay ko dito 3, tapos dito sa force ginagawa ko tong medyo 29 sa speed, pwedeng 12. So itatry natin kung mada-die cut nya, pero kung hindi naman ma-die cut, okay lang dahil medyo mapurol na yung CB09 ko na blade. So sana mag-die cut, pero kung hindi, okay lang din. Pero kung bago pa yung CB09 blade nyo, mada-die cut nyo yan ng ganitong settings, or pwede nyo itong gawing passes na 2. Pero kung ang gamit nyo ay auto blade, ang settings ng auto blade ganito lang din. Tuturo ko sa inyo kapag ka keys cut number 3, tapos dito pwedeng passes 1 lang. Yung force pwede nyong gawing 17, yung speed medyo 9. Ayan, eto keys cut yan sa phototap with vinyl or vinyl with phototap, no? So kung gusto niyo naman ma-die cut, gawin yung blade depth ay 5. Tapos kung gumagana sa inyo ng isang passes lang, okay. Pero kung para sure 2, tapos ditong force, no, gawin yung medyo siguro 19. Ayan, ganyan. Kung gusto nyong die cut, trial and error din talaga to, tsaka nasa sa inyong experience din talaga kung ano yung pang die cut nyo or pang kiss cut. So dahil nga mabalik tayo CB09, etong blade depth sa CB09 hindi ko na to ginagalaw, naka 3 lang talaga yan kasi wala rin namang epekto to sa CB09. Ayusin ko lang yung settings ko, no, ng CB09 ko para makat na natin. Once na naka-ready na, pwede nyo nang i-click yung send, at sinasabi ko nga sa inyo, yung settings dito, nasa sa inyo talagang experience. Depende kasi sa ano nyo kung ano yung mga ikakat nyo. Pabago-bago talaga yung settings dito. Kayo lang talaga makaka-discover nyan. At dito sa materials, no, make sure na naka-cardstock plain lang yan. Dahil kung babaguhin nyo to, halimbawa, acetate sheets, ibang klase yung gagawin niyang pangkat. So ako, cardstock lang talaga yan, laging ganyan. Nasa sa inyo kung gusto nyong i-explore yung kung ano yung mga materials dito. Ayan. At sinasabi ko sa inyo, kapag binago nyo yung mga settings dito, mag-iiba yung puwersa rin nung machine nyo kung paano niya i-execute yung pagkakakat niya. So ako talaga, cardstock plain lang ginagamit ko dyan. So ikat na natin at bibidyohan ko na lang din dito sa isa nating camera. Click ko lang yung send. So ayun, na-read na ng machine natin yung ating vinyl sticker. So kung mapapansin nyo, no, ganun na ganun dapat yung pagre-read ng inyong mga vinyl sticker para eksaktong-eksakto. Magre-read doon, magre-read dito ng sakto, hindi lalagpas. At saka doon makikita nyo, hindi lalagpas din. So sa pag-read pa lang ng registration mark, malalaman mo na na eksakto yung cut mo. Kasi kung halimbawa, ito yung registration mark mo dito, tapos yung pagkaka-scan ay hindi pantay, pwede mo nang patayin yung iyong cameo dahil sa blay na yon. So inuulit ko, sa pag-scan pa lang ng marks, malalaman mo na sakto talaga yung pagkakakat ng iyong mga sticker. At sinasabi ko nga sa inyo, kung hindi kayo gagamit ng registration mark, sobrang tagal pa ng mangyayari sa inyo at matagal yung matatapos yung pagkakakat. Kasi magkakat ka pa dun muna ng sample cuts pagka wala kayong registration mark, yung tinatawag na ito, yung donut cut, kung hindi ako nagkakamali, meron pang mga ganun yon. So tignan natin yung cut nya. Ayan o, sobrang ganda. Ilawan lang natin. Yan o. So wala na tayong iba pang gagawin dyan kundi mag-antay, no? At medyo mahaba tong video natin dahil start to finish yung ginawa natin na video. At sana matutunan nyo yung paggawa ng vinyl sticker na to. Wala pang nagtuturo ng ganito na tutorial. Alam ko, ako pa lang, kasi yung iba dyan gusto lang kumita talaga, no? Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe nga pala, no? Para mas dumami pa tayong subscriber. At sumali kayo doon sa group natin. Kung gusto nyong makipag-chismisan doon, mag-comment lang kayo. So kinakat nya na yung sa rectangle na kulay white lang. Yung passes, yun nga pala yung kung ilang beses siya iikot.
Halimbawa, 5 passes. So, 5 beses siya iikot doon. So, dinadagdagan ko lang yung passes para ma-ensure ko na makakat niya ng maigi. At saka, nilalagyan ko siya ng tape para ma-ensure ko rin na hindi gumagalaw yung kanyang mga vinyl sticker, no? Kasi kapag hindi naka-tape yan, kung hindi na masyado madikit yung inyong mga cutting mat, ang tendency hindi makakat ng maayos. So, ayan na. Tapos na. Unmount na natin. Click nyo lang to. So, tignan natin kung na-die cut niya. So far, hindi niya na-die cut. Medyo mapurol na nga yung CB09 natin. Pero at least na-kiss cut niya. Dahil yung CB09 ay napakamura lang. Mga tropa, sinasabi ko sa inyo. Parang 20 pesos lang ata yung blade nun. Pwede ka nang mag-refill na mag-refill. Ayan o. Tanggalin lang natin. Diba? Napaka-eksakto. Yung machine ko nga pala ay calibrated na, kaya talaga maganda yung pagkakakat niya. Kung gusto niyo matutong mag-calibrate, nasa description kung paano mag-calibrate. So tinanggal ko lang yung excess na sticker, so makikita nyo dito kung gaano na siya kagandang cut. Ayan o, eksaktong-eksakto yan. Dito yung black background, ito yung white. Saktong-sakto yung pagkakakat niyan, ganyan. O, diba? At sobrang mura nung CB09 na blade kung ikukumpara mo sa auto blade na napakamahal 1,000, no? Pero kung may pera naman kayo, pwede naman kayong bumili ng ganong blade. Nasa sa inyo naman yan. Ayan, no? At yung settings ng aking CB09, kung gaano siya kataas, papakita ko sa inyo. Patayin ko lang tong machine natin. Ayan, ganyan lang siya kataas. Ayan o, hindi na nga siya masyado kita, no? Ayan, basta mababa lang talaga siya. So pwede nyo siyang itaas pa ng konti, pero ganyan lang. Medyo hindi kita sa camera natin, ayan o. Ayan o. So kapag ilalagay nyo tong blade or kahit anong auto blade, ganito lang. Halimbawa, auto blade or basta kahit ano, make sure na nakalak ng maigi. Pagka ganyan, eto medyo i-press nyo ng konti paangat, tapos push. Ayan o. May maririnig kayong tulak doon. Ayan, goods na yan. So, ganun lang. Sana natutunan nyo kung paano mag-layout, mag-cut ng sticker, start to finish. So, medyo mahaba na yung vlog natin. So, hanggang dito na lang. Like, share, subscribe. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mga tropa. Bye-bye. Huwag magpapabudol sa mahalang presyo. Inuuto lang kayo nun.